Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Ma'am Erlinda Medina, Akani, and Ma'am Rita Tan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, itutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Teach Us to Number Our Days. Nawa po ito yung nagiging panalangin po natin this series, no, itong season na ito. Na talagang dumudulog tayo sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako na bawat araw na binibigay niyo sa akin, magamit ko ito bilang pagsamba sa inyo. No? We're doing our best every day as an act of worship. Now, yung tatalakayin po natin ay magmumula po sa Luke chapter 12 verse 20 to 21. Babasahin ko po muna yung kabuuan ng konteksto. Now, gawin po natin, basahin po natin itong mga talata, tapos unawain natin, anong klaseng investor ba itong tao na to? Sabi po rito sa verse 13, Luke chapter 12, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. So merong isang tao, inuutosan si Jesus. Lord, sabihin nyo nga, Guro, teacher, sabihin nyo nga doon sa kapatid ko na hatiin namin yung mana. Sabi ni Jesus Christ, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Na-discern ni Jesus, selfish yung tao eh. Kaya sabi niya, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. So itong tao na to, merong talagang taglay na kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. No? Napakaganda po nito, no? Wisdom talaga to eh. Ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Now, dahil dito po, nagsabi ang Panginoong Jesucristo ng isang talinghaga. Sabi niya po rito, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang parable, talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawiin ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inalaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So, meron po tayong 3 kinds of investors. No? Hindi po ito absolute. Ito ay paglalarawan lang para mas mabilis nating makuha yung mga puntos. No? Number 1, a smart person who invests time for wealth. Ito yung isang tao na brainy, matalino, may skill, na nag-invest ng oras para magkaroon ng kayamanan. So, kadalasan po ito yung mga empleyado, nagtatrabaho ng 8 to 5. Yung 8 to 5 na yon na trabaho, i-convert nila yon para magkaroon ng sweldo ng kayamanan. So, nag-invest ng time for wealth. Number 2, a clever person who invests wealth for time. Baligtad naman, no? Yung clever, pag sinabi natin clever, ito naman yung resourceful, forward-looking, malayong natatanaw. Ito naman yung mga employer, mga businessmen and women. Ito yung mga entrepreneurs. So, they invest wealth for time. Ano ibig sabihin nito? Let's say yung isang doktor, no, nagtatrabaho siya, kino-convert niya yung oras ng duty niya para magkaroon ng sweldo. Later on, nakapag-ipon na siya. Nag-start siya ng 3 clinics. Tapos, nag-hire siya ng mga doctors. Na yung wealth niya, naipon niyang pera, ginawa niyang mga negosyo, at nagkaroon na siya ng time para sa sarili niya. Ibig sabihin, kapag mag-stop siyang mag-work, nagbakasyon siya, kumikita pa rin siya. Now, yung nauna, the person who invests time for wealth, ito yung pag huminto sa pagtatrabaho, wala nang kita. Yung pangalawa naman, dahil nakapag-ininvest niya yung wealth niya para sa kayamanan, para sa oras, ito yung may mga negosyo na may na-establish na kumikitang kabuhayan, na pag huminto sila, nagbakasyon sila, or nagkasakit sila, kumikita pa rin sila. No? They invest wealth for time. Yung pangatlo naman, a wise person who invests time and wealth for God and for all eternity. Yung isa naman, yung wise. Ito naman yung, pag sinabing wise, meron kang deep understanding of the reality. Ito yung mga Christians na nauunawaan yung realidad na mayroong Diyos na siyang nakakita ng lahat ng ating ginagawa.
empleyado ka man o employer ka man, ginagamit mo yung oras mo, yung kayamanan mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So a wise person who invests time and wealth for God and for all eternity. Now, yung smart person, kadalasan short term yung mga investment niya. Ibig sabihin, pag nagtrabaho ka, kumita ka, paulit-ulit, no? Kapag naka-move on ka dyan sa ganyang kalagayan, naging clever person ka, ikaw naman yung long term naman, yung iyong natatanaw, pangmalawakan. Ibig sabihin, may mga investments ka, may mga businesses ka na nagwo-work for you in order for you to have time. Ito naman, hindi ito short term, hindi ito long term, ito ay eternal. Now, tanong, dito sa istorya na ito na ating tinatalakay sa kwento ni Jesus, nasan siya? Anong klaseng investor siya? Tingnan natin. So, sabi ni Jesus Christ, merong isang mayaman na umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mana. Alam ko na, ipagigiba ako ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at iba't ibang ari-arian. Pagkatapos ay isasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Ibig sabihin, ito yung clever person, no? Nag-invest siya ng kayamanan niya. Siguro sa panahon natin ngayon, employer to, may mga negosyo. In-invest niya yung kayamanan niya para magkaroon siya ng maraming oras sa kanyang sarili. Sabi dito, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Nagpatayo siya ng mga bagong lalagyanan ng kanyang kayamanan. Bagong mga kamalig. Siguro bumili rin siya ng maraming mga lupa pa, no, na pagtataniman. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ayun, meron na siyang time. So, nag-invest siya ng wealth for time. Now, ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa taong ito? Yes, you are clever sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng mundo. Sa paningin ng mga tao, ang taas na ng narating mo, ang layo ng narating mo. Ngunit sa harapan ng Diyos, you're neither smart nor clever. You are a fool. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. So anong tinuturo sa atin itong mga talata na ito? Kahit pa ikaw yung smart person who invests time for wealth, ikaw yung clever person who invests wealth for time, if you don't have God in you, if God is not your priority, if you don't care about the kingdom of God, you don't care about what God is doing here on earth, puro pang sarili lang yung iyong investment, you're a fool in the eyes of God. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Matalino ka sa harapan ng ibang tao, tinitingala ka, pero hangal ka sa harapan ng Diyos. Sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga nilaan mo para sa iyong sarili? So, dito sa mga talatang ito, hindi dito tinuturo ng Panginoong Jesucristo na huwag kang magplano ng long term o huwag kang magpayaman. Hindi yun ang topic rito Ang issue dito, yung lahat ng ginagawa mo para lang sa iyong sarili, hindi para sa Diyos. Kanino ngayon mapupunta ang mga nilaan mo para sa iyong sarili? Sa mga naunang talata nito, yung kasakiman ng problema ng tao Sabi dito, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So mga kapatid, tinuturo sa atin ng mga talatang ito na maging mayaman tayo sa Diyos. At wag nating hayaan na maging mayaman lang tayo sa harapan ng tao. Kaya po, dito sa tatlong klaseng investors na to, nasan tayo dito? Are we this smart person invest time for wealth? A clever person invest wealth for time? Parehong foolish sa harapan ng Panginoon pag walang Diyos sa kanyang buhay? Or a wise person invest time and wealth for God and for all eternity? Ibig sabihin, yumaman ka man sa business, yumaman ka man sa iyong pagtatrabaho, lahat ng oras mo at yung sweldo mo, ginagamit mo, hindi para sa pangsarili lamang, kundi para sa kaluguran ng ating Panginoon. That's being wise. Now, application po. Number 1. Plan long term as if you will live long. Pag nagpaplano po tayo, dapat long term. Meron tayong long term plan, pang habang buhay. Long term. Isang bagay na magandang ginawa ng investor dito sa istorya, nag-iisip siya ng long term.
Pero hindi selfish. Dapat hindi tayo selfish. Ang case kasi niya, selfish para lang sa sarili. Hindi po tinuturo ni Jesus Christ dito na huwag tayong magplano sa buhay. Of course, kailangan natin magplano sa buhay. At yung mga plano natin, merong long-term effect. Long-term. As if you will live long. Pero yung pagiging wise, hindi po natin iniisip na lahat ng kayamanan na ito long-term para lang sa atin or para lang sa pamilya natin na walang kinalaman sa mga bagay patungkol sa Diyos. Pangalawa po, live today as if it is your last day. Isang bagay na matututunan natin sa verse 20. Sabi rito, okay, nagpaplano ka ng long term. Pero sabi rito sa verse 20, ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabi ring ito ay babawian ka na ng buhay. Sa mga tuwid, mga kapatid, hindi natin alam kung hanggang gaano katagal yung ilalagay natin dito sa mundo. Kahit anong klaseng investors ka pa, we don't know the future. Kaya po yung araw-araw na binibigay sa atin ng Panginoon, isipin natin, investment yan na pang walang hanggan. Hindi lang short term, hindi lang long term, kundi for all eternity. Kaya po yung buhay natin yan, parang alikansya na ganito, no? Ito yung kabuuan ng buhay natin. Yung nakaraan, kinumpute ko yung buhay ko, kung ilang araw ilalagay ko sa mundo. Kung aabot ako ng year 2050, meron na lang akong 9,314 days. Kinumpute ko ito noong July 1. So, isipin nyo po, meron akong 9,314 coins. Ang bawat coin na to, nagre-represent to ng bawat araw ng buhay ko. Ganon din sa atin, no? Hindi ko alam kung gaano katagal yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero we live today as if it is our last day. As if wala nang kasunod. Na nag-i-invest tayo araw-araw, Lord, I will do my best today. Ito yung investment ko, not just short term, not just long term, but for all eternity. Lord, teach me how to become a wise investor. Na inuhulog mo yan, kinabukasan, binigyan ka na naman ng araw ng Panginoon. Lord, thank you for this day. I will do my best today sa negosyo, sa pamilya ko, sa mga co-workers ko, sa church, sa lahat ng pinapagawa niyo sa akin. Para yan sa inyo, act of worship. Every day is an act of worship. Every day you're being productive. Every day you're doing what God wants you to do. Every day ino-offer mo sa Panginoon bilang pagsamba. Araw-araw naging makabuluhan ng iyong buhay. Hanggang sa matapos at maubos mo yung ibinigay sa iyo ng Diyos, naging productive ka. Naging wise investor ka. Kaya pagdating sa dulo, you are rich toward God. Mayaman ka sa Diyos at sa pangwalang hanggan. Ito po yung tinuturo dito sa mga talatang ito sa verse 21. This is how it will be with whoever store up things for themselves but is not rich toward God. Pag nag-e-invest ka lang para sa sarili mo, walang kinalaman sa Diyos, walang kinalaman sa kanyang kaharian, walang kinalaman sa paglago ng ebanghelyo dito sa lupa, at puro pang sarili lang, hindi ka mayaman sa Diyos. Mayaman ka sa lupa, mayaman ka sa harapan ng ibang tao, pero hindi ka mayaman sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag ginagawa nating productive yung araw natin, nag-i-invest tayo para sa Diyos and for all eternity, nagiging makabuluhan yung buhay natin, nagiging mayaman tayo sa Diyos at sa buhay na walang hanggan. That's being a wise person who invests time and wealth for God and for all eternity. So, plan long term as if you will live long, but live today as if it is your last day. At pangatlo po, invest time and wealth toward God. Ang bawat oras na binibigay sa atin ng Panginoon, sa Diyos yan, Diyos ang may-ari niyan. Kaya yung time natin, precious. Hindi natin inuubos sa mga walang kabuhay-buhay na mga gawain. Walang kakwenta-kwentang gawain. Kaya nga, lagi kong sinasabi, no, huwag kang magbabackslide. The moment na nag-backslide ka, tinalikuran mo si Lord, gagastusin mo lang at uubusin mo lang yung oras at yaman na binigay sa iyo ng Diyos o yung yaman na makukuha mo dito sa mundo for yourself. And you're just wasting your life. You're wasting your time. So, invest time and wealth toward God. Mag-focus ka sa Diyos, kapit ka sa Diyos, magpatuloy ka sa Panginoon, at gamitin mo ang lahat ng iyong oras at panahon sa ikalulugod ng ating Diyos. Invest time and wealth toward God. Be a productive person na yung buong buhay mo nagiging makabuluhan sa harapan ng Diyos at nagiging mayaman ka sa harapan ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, how can we practically live today as if it is our last?
So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Father, I don't want to be a fool who saves and invests selfishly just for myself. I pray that you would prosper me here on earth, but prepare me to use my wealth and time for your growing kingdom. Make me a wise person who plans long-term, but lives today as if it is my last. Let me do my best every day as an act of worship. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa mga nagiging partner natin dito sa ating daily devotion. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan dito sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.